Sapagkat katotohanan, ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhatian sumasagana. Yaman nga mayroon ngayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Amen. Ito natin ating mga ulo. Kapilang ang Panginoon sa bawat isa sa amin. Ngayon o Diyos, ang aming pagpaparangal ay sa iyo namin iuukol sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa. Sa aming pakikinig, ang aming palakpak, ang gawalhati at pagdapitan. At sa ngayon o Diyos, umusap ka at mamagitan ka sa amin. Ayon sa pagpapalandala ng iyong mga salita at sa biyayang pagpapahiwatig ng iyong katuwiran. Dalhin mo sa amin o Diyos ang pinakamainam na bagay upang ang aming mga pagdulog sa iyo, Panginoong Jesus, ay maging makatuwiran din naman. Sapagkat alam namin na kung kami kakatok sa iyo, ikaw ay magbubukas. Kung kami ay tatawag sa iyo, ikaw ay sasagot. Ang mga katanungan sa amin, O Diyos, ay bigyan mo ng kasagutan sa pamagitan ng kapangyarihan mo upang ang katiwasayan at kapanatagan ay sumamin ayon sa dala ng iyong Espiritu Santo sa amin ay kumikilos at siya mong pangyayarihin ayon sa iyong kagandahan. Pagpalain mo sa iyo bawat isa amin, pagpalain mong lubos, lalo na ng spiritual na bagay, upang aming spirito ay magkaroon ng kamalayan, at sa mga material na bagay, upang kami din naman, O Diyos, ay magkaroon ng kapanatagan sa buhay na ito. Ang pagkakala ay nagmumula sa iyo, at sa iyo lamang namin masasalamat ang mga bagay na ito. Suriin at tuwalhatiin ang dakilang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya, nasa mga sa 2 Corinthians chapter 3 verse 10. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. 11. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Nasa kaluwalhatian. Well, yaman nga ang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Praise the Lord. Amen. Meron tayong pag-asa sa mga bagay na ito. Amen. Ito yung we are confident enough na i-share sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat dito tayo magkakaroon ng biyaya at pag-asa. Amen. Nasa pamagitan ng salita ng Panginoon, meron tayong kadakilaan. At ang kadakilaan ito ay sa Diyos din naman manggagaling at ipapamana sa atin ng Panginoon. Kaya ang pag-asa na nasa sa atin ay nawang managana ayon sa salita at ayon sa biyaya ng Panginoon. 15:13 ng Romans. Romans 15:13. Yan. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Yung pag-asa na nasa sa atin ay ayon sa salita ng Diyos. Amen. Ang ating pananampalataya sa salita ng Panginoon ay siya nating pag-asa. Kaya sabi ng Biblia, paano tayo magkakaroon ng kapuspusan
ng pag-asa, sa kagalakan at sa kapayapaan sa pananampalataya. Amen. Paano tayo mapupuspos? Paano tayo mapupuno? Paano lalago sa atin ang pag-asang ito? Amen. Siyempre, magkakaroon tayo ng kapanatagan sa pag-asang ito kung nakikita natin na ang bawat nakasulat ay may kaganapan. Amen? Totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Amen? At siyempre, kailangan may alam ka rin sa salita ng Diyos. Amen? Mas marami kang alam, mas marami kang mapapatunayan na kaganapan sa salita ng Diyos. Kaya anong dapat? Magbasa, magsaliksik, mag-aral, magpusisa. Amen? Sa salita ng Diyos. Dahil mapupuspos ka ng pag-asa at kagalakan sa pananampalataya kung marami kang nakikita sa salita ng katuwiran na may kaganapan. Amen. Nadadagdagan yung patotoo, nadadagdagan yung mga salitang nakikita mo na nangyayari ayon sa salita ng Diyos. Then, mapupuspos ka ngayon ng pag-asa. Maliban na lamang kung iisa lang ang alam mong talata na nangyari, parang isang hibla lang ang pinangahawakan mo. Amen. Pero kung marami kang napapatunayan sa banal na kasulatan, amen.